Hello Timotantic all over the world! Ready na ba kayo sa panibago nating series? Dito naman tayo ngayon sa Ilocos at sisimulan natin yan sa Vigan City. Samahan niyo po kaming mag-bus from Manila to Vigan. Ipapakita rin po namin sa inyo ang ating accommodation worth 1,900 pesos lang kasama na ang breakfast na very Pinoy talaga ang feels. Syempre, hindi pwedeng di tayo mag-eempanada. At ano nga ba ang vibe sa Vigan kung ngayon kayo pupunta in 2026? Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda, hotels man yan or activities. Ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, ngayong adlaw. Another trouble vlog, and in this episode, ang dami rin namang nagre-request na to. Oo. Oh, heto na. Pupunta na tayo ng Vigan! Yes, mag-i-Ilocos na tayo. Biyaheng norte ulit tayo. And nandito tayo sa Partas, Pasay. I-claim lang natin yung ticket natin. And oo nga pala, kailangan yung ipaprint yung voucher na isinend sa email bago siya mapalitan ng physical ticket. So, ganun sa Partas, kapag hindi nyo siya pinrint, hindi kayo i-issuehan ng physical ticket. Kunin lang muna natin and then tsaka natin i-discuss kung magkano namin siya nakuha online. Napalitan na natin ang ating physical ticket. Nga pala guys, nagtanong din tayo, kung malapit kayo dito, pwede rin kayo dito mag-book in advance. Yes, and same yung price. Oo. So, ito yan. Nag-book tayo online sa Partas, pero mare-redirect naman kayo sa 12Go. Oo. Sa 12Go, ang binayaran natin ay 1,290 each. And then, meron pa yung service charge, depende kung ano yung mode of payment Payment ninyo. Tapos, yung ipapasa sa inyo na voucher ng Partas ay 20 pesos. 20 pesos. So imagine niyo yun, bali ang iminahal niya ay 270 plus yung service charge pa. Pero ito nga kasi at least nakabook na tayo ng advance. Oo. Tapos makakapili na rin kayo ng upuan na gusto ninyo. Dahil may ticket na tayo, diretso na tayo sa loob. Ang pwede lang pumasok dito, ayun nakalagay. Entrance with ticket only. And ang maganda rito, may Jollibee. Kaya kung meron kayong gustong bilhin muna, magbaon, pwede muna kayong mag-Jollibee. Siguro yung biyahe natin, mga 8 to 10 hours. Maliit lang yung waiting area. O kaya tama lang na yung may ticket lang siguro talaga dapat. Kasi kung hindi, siksikan talaga. Ang maganda naman, air-conditioned naman siya. O, waiting na lang tayo. Alauna nga pala, yung alis natin. Kasi if ever nga pala, pwede kayo sa Cubao, pwede kayo sa PTEX, pwede kayo dito, nakadepende kasi yung sa schedule ninyo. Yes, kung ano kasi yung schedule tayo, kinuha kasi natin 1 p.m. dahil galing nga tayo sa staycation. Maraming salamat sa mga nanonood ng last vlog natin. And hindi ko alam, mas gusto ko talaga nagta-travel ng umaga. Gusto ko yung nakikita ko yung dadaanan. Di ba sa'yo mga sa akin yung parang gusto, parang kananood yung TV? Oo, ganun kasi gusto ko. So yun, pero kung gusto nyo naman syempre na masulit nyo yung oras, syempre kunin ninyo gabi para dating nyo sa Vigan umaga. Tapos ano na kaagad? Rekta na kaagad. Rekta na, pasyal na kaagad. Kung kaya pa ng powers nyo yung ganun. So kami, ang gusto namin, tulog muna tonight and then tomorrow tayo mamamasyal. It's 12:24. Ito na yung sasakyan natin. Meron naman na tayong seat number. So, carry na tayo. Pakita namin sa inyo yung bus kung magiging komportable. Nasa bus na tayo. Alam ko ang binok namin ay super deluxe or deluxe with CR. So, meron tong CR. And then, okay naman yung legroom, no? In fairness. Tapos, meron pa ditong footrest. May monitor. Pero based sa mga nababasa kong reviews, hindi naman to gumagana. Malay mo mamaya, sabihin namin sa inyo. So, komportable naman. Tapos, yung dito sa side na to, medyo magkakadikit.
carry na din for 8 hours to 10 hours na biyahe. So far, ito yung pinakamahaba nating magiging land travel via bus. Ay, pinasiklaban tayo ng Partas. Gumana. Tapos, ang baon lang muna natin, nagdalawa kaming burger na Enzo. Tignan natin kung ilan yung mga magiging bus stops natin. Papakita rin namin sa inyo. Ang taray naman pala. Oh, meron naman. Hindi siya English. Oo. Ano to, games? Cinema. Movie. For kids, yeah. Pero konti lang. Okay rin na din, at least meron. After 9 hours and 10 minutes, nandito tayo sa Vegan! Yay! Makakatingin na tayo ng empanada! Grabe yung cravings mo. Talagang kailangan pumunta dito para sa Yes, empanada. para sa empanada. Hello po. Thank you po. Nagkaroon nga pala tayo ng 4 na stops. Una, quick stop lang talaga. Toilet na toilet lang. Sa gitna, hindi naman sa gitna, sa gilid lang ng expressway. Grabe, meron dong mga toilet. Yung pangalawa naman, yun na yung sa season. Doon naman na pwedeng kumain. And syempre, tradisyon na natin. Kailangan kapag dumadaan sa season, nag-hotdog. And then, yung pangatlong stop naman natin, doon na sa may San Fernando, La Union. Pero yun naman, parang meron lang silang iaabot yata na papeles, something like that. Pero kapag nagpaalam kayong mag-toilet, papayagan Pwede. naman kayo. And yung pang-apat naman natin naging bus stop, doon na sa Candon, Ilocos. Again, toilet break lang din. Siguro mga 10 minutes lang yun. And then tatanungin kayo kung saan kayo bababa. Kami sinabi namin, basta malapit sa Kalye, Crisologo. Kaya dito tayo binaba mismo sa Vegan City Hall. And guys, from here sa Vegan City Hall, kailangan natin maglakad ng 7 minutes papunta sa ating hotel. Yes, according yan kay Google Map. Ito yung highway, dito tayo binaba. Ayan yung Ilocos Sur Capital. And then, ito na nga yung Vegan City Hall. Pag diniretso daw natin to, ito na yung Kalye Crisologo. Yung kinuha nating accommodation, sinigurado namin na nasa ganap tayo. Ang pagkakalam ko, nasa bandang dulo tayo ng Kalye Crisologo. Lakad lang tayo. It's 10:20 p.m. Kaya tahimik na yung lugar. Siyempre, explore na lang natin to bukas. Ay, Jollibee pala dito kaagad. Grabe, pati yung Jollibee. Yung design niya din talaga. Sumabay din sa architecture nitong lugar. Bukas na lang natin to explore para mas makita natin siya. Ganda, oh. 4 minutes walk na lang daw tayo. Pakita lang namin kasi ang ganda. Baka kasi maaga kami antukin bukas, hindi kami abutin ng gabi. At least nakita nyo siya ng gabi. Ang ganda niya rin sa gabi. Pero yun lang pala, hindi nga lang siya maleta friendly. Kasi tignan yung dadaanan. So ayan, kapag may dala kayong maleta, ang hirap niyang hilahin. Ang hindi namin alam, kapag nag-tricycle kayo kung papasok dito, bawal na, yes. Kasi may harang na eh. Ang ganda, no? Grabe, iba yung charm niya kapag kagabi. And finally, nandito na tayo. Ito yung ating accommodation, Grand Pass. Meron din pala siyang bar and restaurant. I mean, meron din siyang restaurant. So tayo, Grand Pass Inn. Tapos, dito tayo galing. So tama nga, nandito tayo sa dulong side. Ano, may restaurant sa hello po. And then ito, dulo na to. So, nasa ganap tayo. Tara na. Gandang gabi po. Saan? Dito sa loob. Ay, ang ganda din, no? O, feel na natin yung vibe ng vegan. Ganda. Grabe. Para na naman tayong nasa museum.
mga antiques pa dito. Aantare nung susi natin, oh. Pwede mo ba yung slipper? Nakakatuwa to. Pwede po yung slippers? Okay. Anong kailangan natin maghubad? Kasi parang talagang papasok sa ano, Yung papagay sa antique na bahay. Oo. Para tayong papagalitan ng lolo't lola natin kapag hindi tayo nagtanggal ng tsinelas. Ang ganda. Buti na lang dito tayo nag-stay. Kasi ito talaga yung gusto naming ma-feel. Siyempre, kung ano yung vibe ng vegan, yun yung gusto naming ma-feel sa accommodation natin. O, ito na yung ating susi. Ang ganda talaga. Again, accommodation pa lang para na tayong... Maraming salamat po. Thank you po. Para na tayong nasa museum. Ganda. Bes, ano, kamusta yung ano natin? Diretso room tour na lang ba tayo? Ito na yung room natin. Kapag do-doorbell sila, eto yan, may bell dito. Oh, ang galing. Tapos, tignan nyo yung sahig. Ito nga yung ano, yung panahon na pinag-floor wax pa. Tsaka yung magbubunot ka. Oo, yung magbubunot, ganun. Promise, yung itsura niya talaga, parang ano talaga, ancestral house nga yung dating. Tapos ito pa, may pasalamin pa yan dito. Tapos meron ditong chair. Pati yung toilet, ang ganda din. Actually, apaka-homey nung dating niya. Ito yung toilet natin. Meron naman siyang bidet. And then, ayan, meron pa ritong pasalamin ulit. Nakaseparate yung bath area. Malaki din. And meron din siyang hot and cold shower. And eto na yung beds natin. Single beds. AC naman siya. Tapos ang maganda sa kanya, ang taas nung ceiling. Tingnan nyo naman pati yung pailaw. Grabe, bet na bet namin siya. Tapos yung wall. Ang ganda talaga. Kung ano yung wall na nasa labas, Yun din. yun yung wall namin sa loob. Ito yung ilaw. Lampshade. Oo. Yung lamp natin. Ito na yung sinasabi namin. Ano yung tawag dito, Bes? Capiz shell. Meron din tayo yun sa bintana. Yung una natin, 2.5. Tapos, meron naman ditong TV. Kaya lang hindi na siya smart. Kasi nga dapat makaluma kunwari, gano'n, ng peg. Ito yung ating window. Pero hindi siya nabubuksan. Ito, di ba ganito yun? Yung mga Capiz shell. Ito talaga yung bintana nung unang panahon. Hindi siya nabubuksan siguro para mas ma-preserve. No? Ganda! Guys, ito nga yung ating hotel, Grand Pass Inn Hotel. And ang binayaran natin guys, since 2 nights tayo dito, 3,884. So pumapatak ang per night ay 1,942 pesos. Yes, and baka lang malito kayo ha, kasi dalawa yung nakalagay nito sa Agoda, isang Grand Pass Inn, tapos yung isa naman, parang Zen Rooms, Grand Pass Inn. And then, kapag isinend sa inyo yung confirmation, nakalagay doon Zen Room. So, carry lang, yun yung Grand Pass Inn yun. And of course, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go With Mel para magkaroon kayo ng additional discount. And kasama pa nga pala dun guys ha, yung breakfast natin. na hindi namin alam kung buffet ba yan or hindi. Pero grabe no, nakakatuwa yung room natin. Ganito yan, magpapaka-addis ako. Siyempre, nung binubok ko to, ang inisip ko, gusto naman namin ma-feel namin yung vegan vibes. So gusto ko yung medyo makaluma. Pero at the same time, medyo nasisyokot din ako. Kasi di ba kapag medyo makaluma yung Yung mga tingting kasi natin. Oo, di ba? O, tas kayo, bigla kayo nagko-comment. Uy, may mumu dyan. Meron kami nakita sa gantong Oo. oras.
VR na kayo. Nasushock tuloy kami bigla kapag pinapanood namin, charot. So yun. So naisip namin na, naku, baka naman nakakatakot. Alam nyo, dito hindi. Kasi ang dami nilang staff. Tapos 24 hours yung staff nila. And 24 hours din yung reception. Nagsasara yung pinto, pero pwede daw lumabas at saka pumasok. So yun, hindi ka matatakot kasi ang daming taong nasa paligid. And to be honest, modern yung dating. Ako sa ganun palang pakitay, na-excite na ako kasi gusto makakita ng gantong bahay. Yes, kumbaga yun, makaluma yung style, pero may twist na siya ng pagka-modern. So, bukas na lang tayo magkita-kita, masyado ng gabi, hindi kami makatili. So, sobrang kinilig kami dito sa accommodation kasi talaga ayun nga, parang pakiramdam ko tuloy, ako, from Manila, tapos umuwi ako dito sa probinsya. Sabay nulot lola. Oo, kasi kukunin ko na yung mana ko. Ganun. Kita-kits tayo bukas. Good morning! Hi guys! May buntag! It's June 2 and ang sarap ng tulog natin, no? Siguro nga dahil din sa haba rin ng biyahe. Pero grabe, alam nyo, obsessed na obsessed kami sa ganda nitong natin, accommodation natin. Basta yun, ang feeling mo talaga parang talagang nasa museum na. Mas makikita na natin ngayon yung details. Tapos, ngayon ko lang naalala na yung palang table natin doon sa room natin, ganito din, tahian din. Kumbaga, tinanggal lang ito mismo. Ang ganda niya talaga. Tapos di ba ganito yung mga bahay before, yung maraming mga common area. Kasi di ba nga, yung mga Filipino, mahilig magkita-kita, ganyan. Tapos yung mga pagpupulong. Ayun, ang gaganda. May paarko. O, dito muna tayo. Ito lang pala yung isang disadvantage kapag dito kayo sa accommodation natin sa Grandpa. Kasi yung Grandpa, nandito siya sa dulo ng Crisologo, Calle Crisologo. So meaning, dito sa part na to, pwedeng dumaan na yung mga sasakyan. Kaya, kung mababaw yung tulog nyo, maririnig nyo talaga sila. Unlike kapag yung hotel nyo, sa loob mismo ng Calle Crisologo, walang sasakyan na pwedeng makapasok. But the good thing, kapag gusto nyo mag-tricycle, may bababa kayo mismo dito sa harapan ng hotel. So, depende na lang sa inyo. Parang ayaw na pala naming lumabas, charot. Tara na, breakfast na tayo. Ang ganda talaga ng accommodation natin. Parang may lampara. Ang hindi natin alam kung yung breakfast natin ay buffet or plated. Good morning po! Ang ganda talaga. Ano pa sila ritong collections ng mga cameras. May palampara pa. Ay! Pati piano. Diba? Parang hindi na pala kami pupunta ng mga museum. Dito na lang pala kami. Kailangan ng breakfast voucher. Tara na. Ay! Ito din. Ay, nakasarado. So, surprise. Tignan mo. Ang ganda din. Ano ba yan? Parang ayaw. Ang ganda talaga. Uy, ang ganda ng accommodation natin for 1,900 pesos, ha? May access siya sa labas. Di ka rin restaurant. Oo, ayan, oh. So, kung hindi kayo rito naka-stay, pwede naman dito yung magiging daan nyo. Breakfast na tayo. Meron dito na free, yung regular. So, 190 pesos kasi siya kapag bumili ka. And then, kung gusto mong mag-add na maging special, mag-add ka lang ng 20
pesos. So, pili lang muna tayo. Tignan natin kung regular or special yung mapipili natin. Mag-a-add na lang tayo ng 20. Yung mga regular, yun yung longganisa, tocino, spam, and then yung special naman yung tapa, tinapat, tuyo. Bisayan ng limay. Oh. So, pili lang tayo. And naka-order na tayo. Yung na-order naman natin, doon lang siya sa regular. Ano yung sa'yo? Lomo-lomo sa akin. Yung sa akin pala guys, isa siyang traditional Ilocano dish. Yes, yung sa akin naman, syempre, nandito tayo sa vegan, dapat vegan longganisa. Feel na feel natin ang Iloco. So, grabe, bet na bet namin tong accommodation natin. Talagang feel na feel mo yung Filipino vibe, but at the same time, modern yung yung touch niya. At saka diba, since gabi na tayo dumating dito, hindi natin siya nakita as whole. Tapos ngayong umaga nakita na siya, grabe yung pagkamangha natin. Yes, so siguro, mapaghanap pa rin ang kulang. Yung music kasi namin, foreign songs. Kung yung songs na Yung pinatugtog kundiman. nila, mga kundiman, ganyan, ako mapipil talaga natin. Yun kasi, yung pinapatutog nila mga English songs. Yung kay Enzo, ang Lomo-lomo. Lomo-Lomo. Ano siya, lamang loob siya ng baboy. Ayan. May sabaw for breakfast. Why not? And then may egg din. Ito naman yung sa akin, vegan longganisa. And then, meron siyang kasamang saging. And tapos na tayong mag-breakfast. So, kamusta ba yung breakfast natin? Sa totoo lang, ito yung pagkain na talagang distinct na ano talaga siya, Ilocano dish. Hindi mo siya pwedeng i-compare. Yung longganisa natin, as in ano siya, siksik na siksik. Tapos, hindi ko siya i-compare sa ibang longganisa na natikman ko. Wala siyang katamis-tamis. Tapos yung kay Enzo, Same tinong sa'yo, di ba? Palagi ko din siya sabi, ano ba yung kalasa ito? Pito Oo. hinahanap ko ano magiging Yes, kalasa sabi ko, niya. Wala talaga. Oh, Hindi dahil siya siya, lasang lasa po sinigang. nilaga, ganun. Hindi talaga. And guys, ang first destination natin today ay ang Bantay Bell Tower or St. Augustine Church. Tapos ang gagawin natin, maglalakad na lang tayo. Based kay Google Map, 18 minutes siya. yes, but sobrang init pa by now. Tanong tayo dito ng mga tricycle kung magkano. Para hindi muna tayo maarawan. Ito yung accommodation natin and then meron silang sariling parking. So halimbawa, umarkila kayo ng motorbike or meron kayong dalang sasakyan, meron ditong parking lot or parking area. Tapos ito, pag diniretso nyo yan, ayan na nga yung Calle Crisologo. Pero ngayon, nakikita namin, meron pa dyang dumadaan ng mga tricycle, pumapasok pa sila rito. Baka meron lang oras. Baka oras. Oo. Pati mga motor meron din. So, pasok tayo dito. I mean, labas tayo dito. Dito tayo magtanong kung magkano doon yung pamasahe. Ay, meron nga din mga jeep, e-jeep. Ayan, tanong tayo kung magkano. Dalawa na tayo. 50 pesos. 50 pesos. 25 pesos each. Tara, let's! Nandito na tayo. Ito yung St. Augustine Church. Nire-renovate pa, Lalong pinapaganda. Actually, isang diretso lang pala siya from our accommodation. And then, ito na yung Bell Tower. Ang importance pala niya, dati, ito yung nagiging early signal kapag merong mga pirates dito sa lugar. O tara, sindi muna tayo ng candle dito sa candle room. Ipagdasal natin yung country natin. Diyos mio, na magkaroon sana tayo ng katahimikan, kahit papaano. O, eto, wala siyang bayad, pero syempre, donation. So, kukuha lang kayo dito. Tapos, magdo-donate na lang kayo doon. Mauna na ako kay Enzo. Ipagdasal natin ang ating bansa. And of course, lahat kayo na may pinagdadaanan, hari nawa, magkatotoo yung mga prayers natin. May gabayan tayo. Yes, so pasok lang tayo dito sa simbahan. Tignan natin kung pwedeng, tingin naman namin pwedeng mag-video. Pero syempre, no talking na lang tayo. Ito yung imahe ni Nuestra Señora de la Caridad de Bantay or the Queen of
Ilocania. Nakita daw itong image na to na palutang-lutang na nasa wooden box in Bantoay River, and kahit sino daw, hindi daw siya makuha until merong isang taong nakakuha na taga Bantay. Si Apo Caridad ay tinawag din na Guardian of Fields kasi isa daw sa mga miracle niya ay yung pagbabantay sa mga farmers and protection doon sa mga peste na pwedeng makasira sa mga pananim. Sa gilid naman ng simbahan, nandito naman yung Chapel by the Ruins. Ito naman, it's an open air chapel, pero hindi ko alam kung dinadausan pa rin to ng misa until now. Yung itsura niya, nakulong siya, or I mean, napapalibutan siya ng brick walls. And ito daw area na to ay nasira during World War II. And popular na popular daw to para sa mga mahilig mag-photo or photoshoot. Pero best time to go here daw ay afternoon, mas gumaganda daw yung kulay. Napaka-peaceful dito sa lugar na to. And nandito na tayo sa Bantay Bell Tower. Pero kailangan muna nating mag-register. And then nagtanong tayo kung pwedeng magpalipad ng drone. Pwede daw. Hello po! Opo. Thank you po. Yan, kailangan lang ng donation. Teka. Wala siyang entrance fee. Pero yon, pwede tayong mag-donate. I love Bantay. Ang ganda din. Ang swerte daw natin, ang konti daw ng tao. So kahit papaano nasusolo natin. Sayang lang, hindi na pwedeng umakyat. Sa mga napapanood daw kasi ni Enzo, pwede. Naglalakad siya sa Oo, naglalakad pababa, tapos saka lilipad yung drone. So, wale. Picture-picture na lang tayo. Actually, maganda din naman kahit dito lang sa baba. Ayan, no? Ganda. Ay! Ito yung mga basta sushokot ako sa gut. Parang hahabulin ako. Parang nagagalit siya. Ang ganda rin naman dito sa area. Tapos, meron ditong bilihan ng mga pasalubong or souvenirs. Maliit na area lang naman siya. Kaya lang kapag nakita nyo yung mismong bell tower, nakakamangha din. Iconic talaga. So yun kasi nakaka-amaze sa kanya. Imagine niyo, nung 1591 pa siya. And then kahit papaano, nakatayo pa rin siya dyan. So isa to sa mga iconic landmark dito sa Vigan na kailangan ninyong puntahan. Next stop na tayo and nandito naman tayo sa Padre Burgos House Museum or National Museum dito sa Ilocos. Yes, meron pa dito ibang mga museum pero ito na lang yung napili natin. And going here, ang ginawa natin, nag-tricycle na ulit tayo. 25 pesos each lang din. 14 minutes kasi siya kapag nilakad nyo. And yung pinasukan natin, yung binabaan natin kagabi. Oo. Nandito na yung mga kalesa. Si Maricar. Ang ganda naman ni Maricar. May pangalan siya. Ay, meron pa siya flowers. Ay, pero mahiyain siya. Or naiinitan siya. Naiinitan ka bang, Maricar?
May pulsel si Maricar. So tara, pasok na tayo sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang itatanong natin kung pwedeng mag-video. Kapag hindi nga ulit, dadaanin uli namin kayo sa kwento. We have to register first. And then, ito yung mga rules. No touching. Tapos, pwedeng mag-video daw. Basta wag lang daw live streaming. So, mag-video tayo, pero siguro less talk na lang. And tapos na nga tayo. So, ang ginawa natin, nag-video na lang tayo. Doon sa first floor, or doon sa ground floor, ang makikita talaga natin, yung parang way of living nila before. Totoo. Yes, for example, yung printing press. Tapos meron din dong pangbayo ng palay. Yes, and yung nandoon daw, medyo malaki daw kasi siya, Oo. parang naging bangka na daw. Pero usually daw, maliit lang daw yon. And then, yung paggawa ng sinulid from seed, tapos naging sinulid na siya, hanggang paghahabi ng tela, nandoon. And then, pag akyat naman natin sa second floor, yun yung interesting kasi, nga pala, eto nga palang bahay na to, eto yung mismong bahay before ni Padre Padre Burgos. Burgos, yung tatlong pare, Paring martyr. isa doon sa tatlong paring martyr na gumbursa. So, nandoon halimbawa, makikita mo yung living room nila, kung ano itsura, tapos yung kwarto, Guest room, hanggang Guest sa room. master bedroom. yes, tapos makikita mo rin doon yung hapagkain, pati tuloy ako na Tagalog na, pati yung kanilang dining area. So, ganun talaga siya. So, wala lang, nakakatuwa lang na kahit pa paano, nakita natin yung way of living before, lalo ng tatlong martyr. At saka dun, di ba, sa second floor, di ba, as in, typical na unang panahon na bahay, guys. Kasi Yes. pag naglakad ka, guys, maririnig mo yung mga langit-ngit. Oo, ganun talaga. Ito naman yung mga typical, siguro, na hardin before. And then, meron pa tayong isang museum na pupuntahan, yung Old Carcel Museum naman, katabi lang. Ang alam namin, dati siyang kulungan nung panahon ng mga Kastila. So tara, hindi na daw natin kailangan mag-register. Kasi nakapag-register na si Enzo. May tatak na tayo. Oo, isa lang naman ang kailangan. So kahit dalawa kami, siya lang yung nag-register. Pang second time na namin pangatlo na, no? Pero ngayon lang namin na sobrang na-appreciate. Kasi syempre before, nung nagta-travel pa tayo, di ba? As in, sorry ha, ganun kasi kami mag-travel before, picture-picture lang. Tapos masabi na lang na nakapunta sa lugar. Kaya dapat marami mapunta. Oo, dapat maraming mapunta. Para maraming pang-post sa picture. Para yung update na Oo. sa post. So, ngayon kasi mas na-appreciate namin siya. Tara, punta na tayo sa next museum. And nandito na nga tayo sa... Carcel Museum. Yes. Actually, hindi. Nakalabas na tayo. Doon nga pala sa loob, ang makikita nyo doon, yung art nila ng paggawa ng Basi. O yung kanilang wine dito. Yes. So, from From sugar cane, kung paano nagagawa na siya mismong alak, and then kung paano siya i-jar, pati yung jar, ipapakita talaga sa inyo. So, ayun siya. So, bukod, of course, ito daw area na to dati ay prison. Which is yun yung makikita natin now. Sa next building. Yes. Pero pagpasok nyo sa loob, actually, ang dami nyo makikita mga artifacts, tapos Paintings. paintings. Ang maganda doon, alam nyo, air-condition talaga siya para ma-maintain talaga yung ganda siguro ng painting at saka nga ng mga artifacts. So, ngayon naman, ito yung reason kung bakit tayo talaga nandito para makita natin yung kulungan before. Ito daw yung mga actual cell before. Pero nagulat kami kanina, may lumalabas dito. Yung pala, pati yung toilet, ginawa ng Kulungan style. Hindi, baka siguro ito lang, nirenovate lang for a toilet. Ito din. And then makikita natin dito yung actual. Ito yung actual cell. Parang ganyan-ganyan siguro talaga yung itsura before. At least pwedeng pumasok. Tapos, ganun pa yung actual cell before, meron ng parang gate, tapos meron pang pinto. Ito mismo. Ang liit lang. Ang hindi natin alam kung ilan ba silang kumakasya dito. Itatanong natin para paglabas natin. Diba? Kasi ito lang yung ventilation. Naitanong na natin kung ilan daw yung dati
na nakukulong sa ganun. Ilan daw? 8 to 10 person daw. Yes. Kung 8 to 10, medyo Malaki-laki malaki din yun. yun. Oo. Kasi ngayon, yung nakikita natin, di ba, Iba sa eh. mga balita, talagang grabe. So yun, okay pa yung makakapaglatag pa sila doon kahit papaano. At saka siguro by that time, hindi pa ganitong kainit yung panahon. So, hindi ko naman sinasabing mas okay yung kalagayan ng mga bilanggo before sa ngayon, ha. Ang ibig lang namin sabihin, eto lang, based lang dito sa nakita namin dito. Labas na tayo. And tanong nga natin kung magkano yun. Tanong mo, best, kung magkano yung ganyan. Para later, meron tayong idea. Masarap kasi magkalesa mamayang hapon, no? Ayan, tanong natin kung magkano. Kung per hour ba siya o per destination. Ang maganda nga pala doon, sa pinasukan natin mga museum, free siya. Wala ring donation. Magkano daw, Bes? 200. Good for 1 hour and good for 3 packs. Okay, 200 pesos per hour and then pwede 3 katao. Ito yung Ilocos Sur Capitol, pagtawid. Ito naman yung Plaza Salcedo. And kung napapansin natin, meron dyan mga upuan na paikot na para tayong manonood ng concert because at 7:30 p.m. nagkakaroon dito ng fountain show. So balik tayo later. And yung simbahan na nakikita natin, yan naman yung Saint Paul. Cathedral. And of course, isa sa mga iconic na lugar na pwede ninyo ritong pagpicturean. Ito yung signage ng Ilocos Sur. Actually, nakaka-impress yung Ilocos, no? Itong vegan, actually, ang ganda talaga. Tsaka preserve na preserve. Talagang makikita mo yung effort kung paano panatiliing maayos, malinis, at maganda ang vegan. Ang ganda rin ng background ng simbahan, makikita nyo kaagad, ano, bundok. Bukot time muna si Enzo, 20 pesos. Natignan nyo naman, oh. Pati yung red ribbon. Yung globe. Lahat ng establishments dito, pati restaurants, ganyan talaga yung architecture. Beat the heat! Yun lang talaga. As in, sobrang init. So, if you want, magkalesa tour kayo para wala masyadong lakad. Pasok na tayo sa St. Paul Church or Vegan Cathedral. Tignan natin kung pwede. Baka yung labas lang yung ginagawa para masilip man lang natin yung loob. Ay, may mga tricycle na dito. O ayan, kapag nag-tricycle kayo, dito pala kayo mismo ibababa. Bukas ba, Bes? Bukas naman. Ay, ginagawa rin talaga yung loob. Ginagawa din. Walang tao. Ginagawa rin, no? Ang dami na talagang kailangan i-renovate. Pati yung altar niya actually ginagawa. Ang tagal na rin naman itong simbahan na to. Sana makabalik tayo kapag ka nagawa na siya. Para makita natin kung gaano kaganda yung kalalabasan ng renovation nila. Una pala itong tinayo, as in kahoy, nakahoy lang siya, no? 1574 pa. Tagal na din. O, kasi nung 1790 to 1800s naman, ginawa na siyang bato para nga panlaban sa lindol. Yes, kumbaga ginamitan nila ng architecture. May tawag sila doon ni, ano ba ito? Makakasama kami sa pronunciation, earthquake baroque. Parang ganon. O, lagay ko na lang namin dito, yung stone niya yata, at saka yung ano, architecture, para daw kahit lumindol, may panlaban siya. So, siguro ang nire-renovate na dito, hindi na yung because of lindol siguro, dahil siguro sa sobrang luma na talaga. Kaya na, ayan, inaayos siya. Mas pinapaganda. Dito sa area 2, ang gandang tignan. And then doon tayo galing kagabi. Ito ngayon sinabi namin sa inyo yung McDo.
Tapos yung Chowking, yung Jollibee, ang gaganda din. At yung McDo nga, meron pang dome. Oo. And then, may pa-ice cream mo, sorbetes. Ayan, may sorbetes dito. Para kapag ka mainit, beat the heat. Ang ganda ng mga architecture talaga. Pakiramdam talaga namin, bumalik talaga kami sa panahon ng mga Kastila. And then nagtanong na rin tayo, happy sa Enzo, pwede daw magpalipad ng drone. Ganun lang gawin nyo guys ha. Depende kasi talaga sa area. And nakapagpalipad na tayo ng drone. O nga pala, yung Calle Crisologo mismo, hindi siya pwede magpalipad ng drone unless meron kang permit. Itatry natin mamaya kung makakakuha tayo. Pero sa totoo lang naman kasi, yung architecture niya, hindi mo naman siya makikita from above. Hindi siya maganda from Oo, taas. so- Maganda siya, as in, ano siya, eye Malapitan level. talaga, oo. So hindi na rin naman kami naghahangad na ma-drone pa yun. Pero just in case, tingnan natin kung makapagpalipad tayo ng medyo mababa later. Ngayon naman, nandito naman tayo sa Plaza Burgos and naghahanap na kami kung saan tayo kakain ng empanada. Yung reason kung ba't ako pumunta ng Bigan, sabi ko sa kanya, tara punta tayo Bigan, mag-empanada tayo. Ito yung pakagandang McDonald's. And then, ito naman yung Plaza Burgos. Buhay na buhay yung area. And then, ang dami rin mga food delivery. Hello po! Mga food delivery. O, hanap tayo kung saan tayo makakapag-empanada. 6 minutes walk. 6 minutes. 6 minutes walk. Oh, 6 minutes walk. Uy guys, alam nyo, mag-aalas 12 na. Yung pa lang yung napupuntahan natin, ha? Kasi yung museum pa lang, talagang kailangan talaga kahit papaano, maintindihan nyo ng very light. Yung museum, para mas ma-appreciate mo siya, kailangan mo magbasa-basa. Yes. Eto sino naman to? Si Dusty Bay. Hi Dusty Bay. Hindi niya ako pinansin. Ito naman yung Padre Burgos Plaza. Kahapon, nung dumaan tayo dito, mga 10:30 na ata yun halos, ang dami pa rin kabataan na nakatambay dito. Ay pala, Greenwich. Oh. Ang hinahanap natin ay ang Irene's Empanada. Nag-research lang kami. Ayun yung lumalabas sa Popular. So sige, tikman na natin. Ito rin ang mga bangko. Dito puro bangko. Mamaya na tayo sa Calle Crisologo talaga. Hapon. Kasi maganda talaga dito hapon. At saka gabi, nadaanan na namin. Hindi lang namin binlog. Ang ganda nyo sa gabi. Naiiba yung charm niya. Parang ang romantic, ang peaceful lang. Max's Restaurant. Hanapin lang natin si Irene Empanada. Actually, meron naman kami mga nadadaanan na yung iba, nakalagay lang vegan empanada, as in walang pangalan. Ito, itry lang natin. Pero for sure, sa mga susunod na araw, puro empanada lang kakainin namin. Kumbaga, nung nasa Vietnam tayo, bes, puro banh mi. O isa pa nga pala sa nakakadagdag ng init, yung mga AC, yung motor, nasa labas lang. So, talagang talaga sa'yo, yung singaw. Ayun siya. Kaya syempre, hindi talaga advisable na ganitong oras. Dapat talaga, hapon. Ganda o, Cafe Evelyn. Ayan na, nakikita ko na nga din. Ito may mga hotel o. Ciudad Fernandina Hotel Vegan. Ayan, nandito yan sa loob. So kapag kagabi, wala na sigurong dadaan dito mga motor kasi ngayon may nakikita kami. Unlike doon nga sa accommodation natin,
merong mga dumadaan. Ay, ito na. Hello po! Ito na yung Irene Empanada. Ito na yung mga artista or mga personality na kumain dito. Sino ba itong mga kakilala ko? Si Tito Boy nakita ko sa taas. Meron din mga politiko na. Ang dami na rin talaga. That's why very popular itong Irene's Empanada. Sa harapan talaga natin gagawin. Ito yung pinaka-do. Sa harapan nyo talaga imamasa. So para tayong merong... How to make empanada 101. Yes, why not? Ito yung kay Enzo Gawana. Ito naman yung sa akin. Pakita namin sa inyo. Galing, no? Kaya kitang-kita nyo. Freshly cooked. Tapos nagpapainit na sila ng mantika. Kasi hindi daw pwedeng hindi mainit yung mantika. Dapat sobrang init. Ano po yan? Papaya. Papaya. Yung atsara. Parang atsara sa atin. Pero hindi yata siya na, as in siya si templado siya eh. Tapos, ito yung bagnet. Next namang ilalagay. Yan. And then, egg. Yung egg, ang nilalagay lang nila, Yung yolk. yung pula lang. And then, ayan na siya. Ito na ang Irene's Empanada. Yung sa akin, yung bagnet ay 80 pesos. Sa akin naman yung beef longganisa, 75 pesos. Yes. Very Ilocos tayo. Very vegan. So yung pala longganisa. Oo. Longganisang vegan. Bagnet na vegan. Vegan. O tara. Pakita namin sa inyo. Kinalabasan ng niluto na. Ang maganda dyan. Bibigyan tayo ng kutsara. Ay! Yun pa yung ano. Yung pula ng egg. And then meron tayong tinidor at saka kutsara para hindi natin siya papangasin. Parang crunchy no? Crunchy. Kasi ano naman to, luto naman na yung bagnet nung inilagay. So, imposible na meron siyang hilaw sa loob. Yun lang, yung itlog na pula, kumbaga malasado. And then, ito yung sausawan niya, suka. Tikman na natin. Ito naman kasi, sa totoo lang. Kapag masarap yung pagkakaluto ng feeling, for example, yung tawag nito, yung bagnet. Siyempre, masarap na yung kalalabasan niya. Ito. Siyempre, suka. Very wrong. Ang init. Ang sarap nun. Sarap ng pagkakamari nito. At saka kung yung sa akin kumbaga walang ano siya, wala siyang lasa na nagtatalo. Yung for example, hindi ma-overpower ng bagnet, yung papaya, hindi ma-overpower ng papaya yung pinakado or bagnet. So kumbaga saktong-sakto Nagko-complement sila lahat, no? Yes, masarap siya. And for 80 pesos ito sa akin, sobrang nakakabusog na siya. Tama lang na may suka. Kasing suka niya, hindi siya yung malalasang suka. Yes. Oo. Pero parang gusto kong gayahin si Catriona Gray. Gusto ko yata ketchup. Pero may ketchup sila rito, ha? May ketchup na sila yun. Tapos na tayong mag-empanada. Sobrang nakakabusog siya. And ito yung Island Souvenirs. So, ayan, meron diyang I Love Vegan. Tapos, ito yung Mang Inasal. Yung Mang Inasal, pag diniretso nyo to, sa dulong-dulo, ayan na yung Grand Pasin. Actually, kitang-kita na dito. Siguro mga 2 minutes walk na or 1 minute lang. Grabe yung pila. Oh. Ang haba. So, ngayon ay 1 o'clock pa lang. So, ang plano namin, maghalo-halo lang muna dito para magpalipas lang ng oras at ng init. Halo-halo nga lang ba? Charot. hindi talaga kami ngayon magkakain. Halo-halo lang. Pero ang daming tao. Oo. O, hindi na namin kayo isasama sa loob. Surprise! It's 4 p.m. Ito na yung best time para i-explore
itong Calle Crisologo. And nakakalesa na tayo! For only 200 pesos for 1 hour na siya. Dito rin tayo kanina yung Maxes. May iba lang ang experience na. O yung first time namin ni Enzo magkalesa. Kasi, doon sa atin sa Intramuros, grabe yung kalesa. Mahal. Parang yung tinanungan namin, 700 pesos 1 hour. Ngayon, mas madali natin may explore ang Calle Crisologo. Dito na tayo kay Irene's Empanada. Ayan, ngayon marami pa. Actually, mas marami sa kanya take out. Kanina nagugulat kami, merong 20, 15. So very popular talaga. Ang ganda talaga ng architecture nitong lugar na to. Ano yung parang community to ba? Oo, dito medyo community siya. Ayun, marami naman ditong mga mga hotels. So pili lang kayo kung gusto nyong ma-experience yung the real vegan vibe. Pero kami love na love namin yung hotel namin. Ito, Vegan Heritage Mansion. Hotel din siya. Ay, bigla tayong lumabas sa sa main road. O malamang madadaanan natin yung accommodation natin. Dito ang community talaga. Paglabas dito sa main road, ito, talagang mga bahay talaga siya. May mga ilan-ilan na establishments. Pero yung ganap nga kasi, nandoon sa loob sa Calle Crisologo. Pasok na ulit tayo. Ito na yung hotel natin, Grand Pass. Restaurant. Oo. Ikot lang talaga. Ay, dito kabisado natin ito. Ito pa, meron pa. Casa Vicente. Para meron kayong mga pagpipilian, just in case. Kaliwa naman tayo. Libot talaga. Ito naman ito. Akala ko embassy. Actually, yes ha. Baka sabihin nyo, parang hindi nila sinasabi. Yes, sabi naman talaga siya ng Intramuros. Hotel Luna. Uy, isa to sa pinakamagandang hotel ata dito. Kaya lang nung kami, nagtatry kami mag-book, fully book siya. Ang ganda nga. Guys, ito yung Crisologo Museum. Yan yung mismong bahay din ni Crisologo. But, hanggang 4 p.m. lang siya. Ayan yung sinabi namin sa inyo na marami rito museum pero hindi naman lahat mapupuntahan natin. Pinicture kami ni Kuya Martel. Ganda. O, yun yung kaibahan. Kapag ganito kayo, pati yung photo spots, kung nasaan, dadalhin kayo. Tapos, meron pa kayong instant na photographer. Ang mga pasalubong. Ayun. Merong mga street food din. Ganda dito sa park. Actually, ito yung pinakamaganda. Marami pala siyang kalye-kalye tinatawag. Ito yung mismong Calle Crisologo. Oo. May nabasa pa kami parang Calle Plaridel, ganyan. Bonifacio. Pero yun, hindi masyadong matao. Dito talaga yung mataong area, itong kahabaan na to.
And tapos na tayo. Actually, mga 30 minutes, wala pa nga 30 minutes, nagpababa na rin tayo. Nakakaawa din. Kasi tuloy-tuloy din takbo Tuloy-tuloy eh. din takbo. Alay kasi pag may pinupunta kang spot na nakakapagpahinga ka nakakapagpahinga siya. Kasi by this time, Oo. sarado na rin naman. So, yun ang nangyayari. Tuloy-tuloy nang tatakbo yung kabayo. Wala siyang pahinga. Unlike kung for example, pupunta tayo halimbawa ng museum. ganun. May pahinga sana siya. So, ganun siya. Parang ang mangyayari kasi talaga sa kanya, hindi yung parang 1 hour na iikot lang kayo ng iikot. Dapat meron kayong pupuntahan Oo. para makakapagpahinga din yung Kabayo. kabayo. So, sa totoo lang din naman yung 30 minutes, sobra-sobra na siya. Ang liit lang kasi nung area. Kasi ano ang nangyari kasi inikot mo yung kada kalye. So kada Yes. kalye kasi may kanya-kanya kayo siyang charm, ganun. At hindi yun. Meron nga mga times sa 2 beses na kami umiikot doon. Sa liit niya lang. Lakarin naman natin. Ito yung inasal. Alam yun, yung area niya kasi, hindi naman kalat, pero meron kasi siyang mga kalye-kalye nga. Ito lang kalye Crisologo yung matao. Ang daming hindi rin. Yung haba ng pila. Kaunti lang yung nagkakalesa. Yung 200 pesos for the experience, oy grabe na yun ha. Worth it na yun. Kung gusto niyo talaga siyang ma-experience, go. Ito meron pa ditong mga tindahan ng mga souvenirs. Ref magnets. Uy, grabe, ang ganda talaga rito sa area na to. Sino to? Ay, walang pangalan. Oh. Ito, ay wala ring pangalan. Ay, ito si Kuya, wala ring pangalan. Tapos ang dami nga rin pala rito bilihan ng ice cream. Yung ibang kabayo hindi na-register. Oo. No name. No name. Cafe Leona. Yung tumambay pa lang kayo sa mga cafe dito, ay promise. Pag dito sa Bigan, alam niyo naman ako, ito yung mga gusto ko nga dibang lugar. Yung hindi mo na kailangan lumayo. Oo. Yung dito ka lang Yung sa within the area. area lang, hindi mo nyo pupuntahan. Oo. Ito yung tourist information. Pagpasok lang yan dito sa Plaza Burgos. May hapchan, Ang ganda rin. Dito tayo sa Plaza Burgos. Pakiramdam ko itong Plaza Burgos, based lang naman sa nakita namin kagabi, ito yung pinakamatao. Dito tumatambay yung mga... Pakiramdam namin locals yung kahapon eh. Pati 7-Eleven, ang ganda, Ang ganda naman tignan ng ganito, Isang pila talaga. Tapos na po, boss. Tapos lang po. Ito na ulit yung Plaza Burgos. And then meron pa tayong ibang ganap. Mamaya mag-aabang tayo ng fountain show. And then pangalawa, lakad ulit tayo ng gabi pabalik doon sa accommodation natin. Daan ulit tayo ng Calle Crisologo. O nga pala ha, yung Calle Crisologo kasama siya sa World Heritage, UNESCO World Heritage Site noong 1999. Ito yung Bell Tower. Ayan. Tapos, meron dito, para siyang food park. Puro empanada siya. Oh. Pipili ka na lang kung saang store ka. Ayan puro siya empanada and okoy. So, ang dami rin naman kumakain. Thank you po. Tapos, dito naman daw sa kabila, pagtawid mo naman dito, eto naman, puro mga kanin. Kumbaga karinderya. Try naman natin dito sa Helen's Empanada. Yan. Dito rin talaga sa harapan iniluluto. Tsaka ginagawa. Freshly cooked talaga. Yung special empanada, yun yung vegetable with egg and longganisa, 70. Tapos yung okoy, 70 din. Tig-isa lang muna yung binili natin. Ito na yung empanada natin. If ever na talagang siksik yung laman nito, ay mas malaki to. Ang laki niya, Tapos ito naman yung okoy. Yung okoy tama lang yung size niya. Ito kasi empanadang nakainan natin kanina, Ano pala? pang-isang tao. Ay, ganun din talaga. Ay, cabbage. Oo, tsaka Hindi ano siya? papaya. Malasado itlog. Oo, cabbage naman to. Tapos bibigyan din kayo ng
onions. Tapos nandito na yung sausawan. Natin, hati kami ng empanada. Hati din kami ng okoy. Para matikman natin pareha. Yes. Oh, yung suka na. Yung ano kasi, yung, ano pa yung kanina natin kanina? Irene's? Irene's kasi syempre, kilala. Eto, maganda dito, kasi bet na bet ko yung cabbage. O wala mo ng sausawan. Tikman natin. Takot na ako kanina, mainit. Masarap din. Oh. Sabagay kanina, hindi naman kasi longganisa yung sa akin. So yung lasa niya, parang matabang lang. Ito may something siyang lasa. Uy, masarap siya ha. Wala pa ako nilalagay na kahit anong sausawan. Ay, dito pala kasama yung puti Ayun guys, ng egg. Alek nung kayo na sa Irene's, tinatanggal yung puti, no? Pakiramdam ko kasi yung puti doon yung inaano nila sa dough. Pakiramdam ko lang naman. Oh, tikman natin. Ito naman sobrang crispy. Yung okoy naman tayo. Ngayon ko palang matitikman yung ano, suka. Suka. Huwag mo damihan. Ayun, Tapang ito naman suka tapang nila. suka. Like doon sa Irene's, hindi naman. Yung sa Irene, ano eh, may tamis-tamis eh. So ako papipili mas masarap yung empanada kaysa sa okoy. Time check, it's 7:15. And then ang ginawa natin, bumalik muna tayo kanina sa accommodation natin kasi Nahiram umambon tayo ng kanina. payo. Actually, nag-worry nga kami baka walang foundation. So tignan natin kasi huminto naman. Tapos marami na namang taong nag-aapa. Hanap tayo ng pwesto natin. Doon tayo sa ano, sa mga pwestong pang ano, pang premium, yung pang VIP. Basang-basa, oh. Oo. Kaya walang nakaupo. Lahat, for sure by now, manonood lang nakatayo. Kung meron, sana meron. Ay, bubuksan ba yung ilaw? Hindi. Ano ba? Sasakyan lang pala. Ang OA ko lang. So, sana meron para ma-witness natin kahit paano. Merong mga nagtitinda rito ng taho. Ang dami ng vendors na umiikot-ikot. Kasi, ang ganda ng tignan ngayon nung kanilang Capitol. Ganda nung pailaw. So, sipatin lang natin. Actually, dito din sa mga puno. Ang gaganda nung pailaw nila. Ayan, oh. Doon pa lang kita na, oh. Ganda, ha? In all fairness naman sa vegan, ayan, oh. Ayan yung pailaw nila. Ganda! Tapos yung pinipicturean din, syempre, may pailaw para makapagpa-picture ng maliwanag. And then, dito na lang tayo para just in case, pahaba yung makikita natin. Fabulous! Ay, finale na siguro to. Ah! Grabe. Fabulous. 18 minutes. Oo. O ngayon, dahil oras na ng kain, puno na yung mga restaurant o yung mga fast food. Yung Jollibee, puno na. Chowking, tignan natin. Puno rin itong ibaba. Babao, itaas. Baka itaas kasi hindi pa binubuksan. Depende kapag maraming tao. Ano? Ang dami ng tao. So balik na tayo sa ating accommodation. Busog na busog. Kakaano namin empanada. Dito na ulit tayo sa Plaza Burgos. Katulad kagabi, ng mga past 10, puro kabataan yung nakikita natin now. Tara. Lakad namin kayo hanggang makarating ulit tayo sa accommodation natin.
para ma-feel nyo yung vibe ng vegan hanggang gabi. Ang madadaanan naman natin yung Kalye Crisologo. And then, ngayon lang namin napagtanto. Dito lang pala, bawal yung mga Sakyan. sasakyan. Sa iba palang kalye, for example, ano ba yung mga kalyeng nadaanan natin? Calle Pimentel. Kalye Pimentel, Bonifacio. Doon pala pwede. Kahapon or kagabi, kaya wala tayong nakita because gabi na siguro, mga 10:30 na yun. Ayun, mas dumami na yung tao. Ayun, may mga sidewalk vendor na din. Mas buhay siya nung ganitong oras. Ay, pati yung Maxis puno ah. O sige, para lang dun sa mga nakapunta ng Hoi An, sabihin lang namin sa inyo na meron siyang ganung vibe. Kasi di ba yung Hoi An, ganun din naman sa mga heritage site din naman. So, ganun yung itsura niya. Ang kaiba lang dito, wala kasing river na pwedeng magbangka. Yun kasi nakaka-magical sa Hoi An. Pero same vibes. Yun nga lang, sa totoo lang, mas marami rin talagang turista sa Hoi An. Hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Kaya pa ng Pilipinas to. Matutukan sana. Sana ito yung tinututukan eh. Yung ganito. So ito, pag diniretso natin to, kahabaan na yan, Kalye Crisologo pa rin yan. And then, dito na yung ating hotel. Ang haba na naman ng pila sa Mang Inasal. Punong-puno. Kaya kanina, nalibang kami kasi ang tagal nung ano na, ang tagal nung halo-halo. Tara na, balik na tayo sa ating accommodation. And we are back at our accommodation. Tingnan nyo naman ako, para na ako naghihintay ng mga harana sa akin. Yung kakanta ng mga kundiman love songs, di ba? So ganitong kaganda yung accommodation natin. As in, feel na feel mo yung Pinoy vibe. Kahit ganitong oras na, marami pa rin ditong dumadaan ng mga sasakyan. So talagang grabe, dinig na dinig nyo talaga siya. For 2 nights experience, caring-carry na to. O ayan, ang kaganapan dito sa Vegan in 2026. How's Vegan in 2026? Una, yung transportation, madali naman. Madali lang, oo. Isang diretso lang naman. Tiisin mo lang talaga yung 9 hours. Yung haba ng biyahe. Oo, kung gabi kayo, okay lang, baka matutulog kayo. Pero grabe kasi, sobrang pagod na pagod ka nung kinabukasan. Kami, medyo nakakaidlip kami, kaya lang kasi maaga pa. So, hindi yun yung oras ng tulog namin. Maliwanag kasi. Yeah, so na-enjoy namin yung view. And kamusta ba tong ating hotel? Simulan muna natin dun sa Wi-Fi. Yung wifi nila guys, lagayin namin ulit yung kinalabas nating speed test dito ha. Tapos yung data, Smart and Globe parehas okay. Mostly nga pala ng mga hotel dito ay ancestral house. For example, itong hotel natin, na-built siya noong 1850 and naging hotel naman siya noong 1970. Yes, kumbaga pamana-pamana from kalululuhan hanggang sa kaapo-apohan. Kaya ang sarap talaga nung feeling kapag nandito ka kasi talagang Pinoy na Pinoy yung feels. And also, marami pa kayong pwedeng gawin dito sa Vegan. Pwede rin kayong pumunta sa Baluarte, Suyan kung gusto nyo, lalo na kung meron kayong kids. And then marami pa ring mga museum. Pero tayo kasi pumili lang tayo ng mangilan para talagang ma-enjoy natin. So sana po na-enjoy nyo itong vlog natin and na-feel namin sa inyo ang vibe dito sa Vegan Ilocos Sur. So sana very Pinoy yung na-feel ninyo. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.